Senador Juan Miguel Zubiri hindi raw pupunan sa pamamagitan ng special elections ayon sa COMELEC. Yan ay kahit isa ito sa mga inilatag na solusyon ng saligang batas para sa mga mababakanting pwesto sa Senado. Paliwanag ni COMELEC Chairman Sixto Brillantes, hindi naman daw maituturing na may nabakanting posisyon sa Senado dahil kasalukuyan pang inilalaban ni Atty. Coco Pimentel na siya ang maupo rito. Coco's protest is still pending and therefore it could proceed up to the end and the results could be favorable to Coco. Sa kanyang inihaing electoral protest noong 2007, kwestiyon ni Pimentel sa Senate Electoral Tribunal ang resulta ng canvassing kung saan lumabas na lamang lang sa kanya na mahigit 18,000 boto si Zubiri. Pero ayon sa isang mapapagkatiwala ang source sa muling pagbibilang ng Senate Electoral Tribunal, lumalabas na lamang ng lampas 200,000 votes si Pimentel kay Zubiri. Naghain ng counter-protest sa Senate Electoral Tribunal si Zubiri, maging siya raw ay naging biktima umano ng pandaraya. Pero ayon kay Chairman Brillantes, sa pagbibitiw ni Zubiri ay tila isinusuko na raw niya ang inihaing counter-protest. The resignation, that would mean that you're practically raising your hands already. Since you are the protestee in the case, kumbaga sikaw, you are defending your position. But how can you defend your position? You're already relinquishing. Pero kinontra ito ng abogado ni Zubiri na si Atty. Romulo Macalintal. Pag-resign niya, does not an abandonment of the petition? Hindi naman. Kasi you cannot abandon a petition, a protest. At saka dyan, ang talagang protestant dyan, ay alam niyo naman si Pimentel, kami ay counter-protestant lamang. Okay. Na ang ibig sabihin, nagbigay din kami ng mga presinto na kung saan naniniwala kami na nagkaroon din ng pagkakamali sa pagbibilang ng mga boto ni Mig Zubiri. Wala pang pahayag ang Senate Electoral Tribunal sa ngayon, pero ayon kay Senadora Pia Cayetano na miyembro ng SET, nakatakda silang magpulong sa lalong madaling panahon. The position in question has always been the 2007 seat. So it's 2011, so that the only remaining term there is until 2013. Para sa unang balita, Joseph Morong reporting. 2007 senatorial candidate Atty. Coco Pimentel hanga sa desisyon ni Juan Miguel Zubiri na magbitiw bilang senador. Sa kabila nito, porsigido pa rin daw si Pimentel na ituloy ang kanyang electoral protest. Narito ang report ni Ivan Mayrina. Tumingin na lang ako sa kanyang anong tawag mo doon, selfless act of resigning. So actually mahirap din gawin yun and ginawa na niya. So I will commend him for that. Sa ganitong perspektibo raw tinitignan ni Atty. Coco Pimentel ang di inaasahan pagbibitiw sa pwesto ni Senador Juan Miguel Zubiri, pero pinapurihan man ang hakbang ng politikong nakasungkit ng inasam niya ring ika-12 pwesto sa Senado noong 2007. Kulang pa rin anya ang naging talumpati ni Zubiri. The Maguindanao results were really manufactured in 2007. So fact yun. Nobody can deny that. And sana hindi na nga dinay yun. At kahit panagbitiw na si Zubiri, hindi raw ititigil ni Pimentel ang 4 na taon niyang laban para maideklarang pasok sa Magic 12 noong 2007 senatorial elections. Ang electoral protest ay inihain niya sa Senate Electoral Tribunal, mas lalo raw niyang ipupursige. Since he has resigned, that means he's no longer interested in the position. Therefore, his counter-protest should be deemed withdrawn or moot and academic. At kung may proklamang ang senador, titiyakin daw ni Pimentel na susulitin niya ang nalalabing 1.5 taon ng termino. Para sa unang balita, Ivan Mayrina reporting. Sa ibang balita, kaliwat ka ng papuri ang inaani ngayon ng batang taga-Albay matapos isalba ang watawat ng Pilipinas sa gitna po ng bagyot baha. Maging si Pangulo Aquino napahanga. At dahil sa kanyang katapangan, bibigyang parangal ng National Historical Commission of the Philippines si Janela Lelis. Darito ang report ni Victoria Tulad. Matapos personal na makilala ng GMA News, lalo pang dumami ang mga tagahanga ng 12 anyos na si Janela Lelis. Ang batang walang takot na sinuong ang bagyo para madala sa ligtas na lugar ang watawat ng Pilipinas. Katunayan, ginawa na siya ng kanyang mga tagahanga ng sariling Facebook fan page na may halos 1,000 ng followers. Maging sa official Facebook account ni Pangulong Noynoy Aquino, pinuri ang pagpapakita ni Janela ng nasyonalismo.
Pag-aari ng Malinaw National High School ang sinagip na watawat. Ayon sa DepEd, kahanga-hanga ang patriotismong ipinamalas ni Janela sa mura niyang edad. Katangiang dapat daw tularan ng ating mga mag-aaral. Ngayon, pinag-aaralan na rin ng DepEd kung paano matutulungan si Janela na makapagpatuloy ng kanyang pag-aaral. Grade 6 ngayon si Janela, ulila sa parehong magulang. Bilang pasasalamat naman, plano ng National Historical Commission of the Philippines na bigyang parangal si Janela. Isa sa mga nakaplano ngayon ay bigyan ng pagkilala yung bata na pagkilala ng aming tanggapan, lalo't parating na yung araw ng mga bayani. Ako'y isang Pinoy sa puso't diwa, Pinoy na isinilang sa ating bansa, proud to be Pinoy. Pasalamat tabi ako sa dahil ko maasahan na matatawan akong parangal. Para sa unang balita, Victoria Tuled, reporting. Sa ibang balita, dating First Gentleman Mike Arroyo nakakonfine sa isang ospital sa Hong Kong para ipasuri ang iniindang karamdaman sa puso. Nakadagdag daw sa stress ng dating unang Ginoo nang sumailalim sa cervical spine surgery ang kanyang may bahay na si Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Narito ang report ni John Consulta. Habang nagpapagaling si dating Pangulo at kay Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo matapos maoperahan para sa mga naipit ng ugat sa spinal cord, ang asawa naman niyang si Atty. Mike Arroyo ang nakakonfine sa isang ospital sa Hong Kong. Ayon sa kanyang abogadong si Atty. Inocencio Ferrer Jr., nitong araw ng linggo raw, nagpuntang Hong Kong ang dating unang Ginoo. Doon daw kasi nakabase ang dalawang doktor na susuri sa iniinda niyang kondisyon sa puso na dissecting aortic aneurysm. Naoperahan na si Atty. Arroyo, kaugnay nito noong 2007, pero kailangan daw siyang suriin muli. Noong isang linggo pa raw itinakda ang kanyang check-up, ngunit ipinagpaliban niya ito para masamahan si Congresswoman Arroyo sa kanyang operasyon. Pero lalo pa raw siyang na-stress nang maoperahan ng asawa, kaya kinailangan daw niyang agad magpatingin. While waiting for the operation, he was getting stressed out also kasi his wife was going to go through a major life-threatening operation. So stressful sa kanya. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, ininuso si Atty. Arroyo ng may-ari ng Lion Air Incorporated na siya raw umanong totoong may-ari ng mga segunda manong chopper na ibinenta sa PNP bilang brand new noong 2009. Dahil dyan, pinaharap siya ng Senado sa susunod na linggo. Ayon naman sa kanyang abogado, handa raw harapin ng dating unang Ginoo ang mga isyong ipinupukol laban sa kanya. Oras na mabigyan ng pahintulot ng kanyang mga doktor. His family is here. How can he not come back? So if his doctor certify na okay siya, he can be medically fit to attend. He will comply. Para sa unang balita, John Consulta, reporting. Para naman sa ating ulat panahon, napanatili pa rin ang bagyong Kabayan ang lakas nito habang patuloy na kumikilos palayo ng bansa. Ayon sa Pag-asa, huling namataan ang bagyong Kabayan sa layong 860 kilometro, silangan-hilagang silangan ng Basco, Batanes. Taglay pa rin ito ang lakas ng hangin na 165 kilometro kada oras at bugso na abot sa 200 kilometro kada oras. Tuluyan namang nalusaw ang low-pressure area na nasa kanlurang bahagi ng Luzon. Sa ulat po ng NDRRMC, umakyat na sa 5 ang bilang ng mga nasawi sa pananalasa ng bagyong Kabayan habang isa ang nawawala. Isang estudyante sa Zamboanga City pinagubad daw ng kanyang mga guro dahil sa paratang ng pagnanakaw. Isang peacock na nakatakas mula sa Central Park Zoo sa New York, nakitang tumatambay sa bintana ng gusali. Huwag pa huli, tutok lang sa unang balita. Ang mas maganang pagsalubong sa inyong umaga ay hatid ng unang hirit at gardenia. Scrambled itlog, i-magic log. Ibudbod ang Maggi Magic Sarap, then beat the eggs. Sarap! Basta itlog, i-magic log. Mas masarap ang inyong gising.